fall afresh on me. Let there be a refreshing touch from God. Fill Yes, Lord. me with your Touch us anew, Lord Jesus, Holy Spirit. Father, satisfy my thank you, Lord. Panginoon, hindi mo kami bibiguin sa umagang ito. and only Oh, you can Ramasikada, make Ramashikada, me Riante. whole. Oh, we open our Give me lives to your strength ministry, Holy to Spirit. make me Touch us, grow. Lord. Come, Holy Spirit. Come, Oh, Holy Ramasakara, Yando, Ramashida, Ramakaya, Rabasobariande. fall Oh, afresh Ramakayande. on me. Let's sing that again. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my need. And only you can make me whole. And give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fall afresh on me. Oh, we bless you, Lord. Fall afresh on me. Thank you, Lord Jesus. We bless you. Come on, let's give the Lord a hand clap offering of praise. Hallelujah. Lord, thank you, Holy Spirit. Oh, we bless you, Lord Jesus. Holy Spirit, we thank you, Lord. Oh, Ramasada Rabakaya Rabashe. Nyabada Bakando Ramasoba Rabiando Ramashia Rayande. Sorabayande. Thank you, Jesus. Mari na po tayong makaupo. Yan naman ay kung makakaupo pa kayo. Thank you. Salamat po. Napakasarap pumuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan pa po natin ang ating Panginoon. Amen, amen. Praise the Lord. Thank you, Holy Spirit. Hindi pa po tapos ang service. Baka akalain nyo announcement na. Alright, so in behalf po of my family, we're here. Although hindi na lahat, salamat po sa mga nakiramay sa amin during our bereavement week. Ang aking pong nanay ay pumanahon na po. Umuwi na siya sa Lord last Monday. At siya po ay nailagay na sa kanyang resting place, no? Yung kanyang labi kahapon. Alright, so ngayon po ay nandito ako nakatayo sa inyo. Sabi ng iba, bakit ikaw ang preacher? Ay bakit? Amen. No? Sabi ko dun sa mga leaders natin, dalawang bagay. Bumabasag ako ng kultura, pumapatay ako ng dahilan. Amen. Sabi ng Lord sa akin sa 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comforts, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those who in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Amen. Kahit na po may mga pagkakataon na dumarating sa ating buhay, it is never a reason for us to fall away from God. Amen po ba? Hindi po dahilan para po tayo ay manglupaypay sa ating mga pananampalataya at magkaroon tayo ng dahilan para magbakasyon kay Jesus. Kalabitin mo yung katabi mo, hindi nagbabakasyon kay Lord. Pwedeng magbakasyon pisikal, pero yung ating pananampalataya, tuloy-tuloy. Sabihin nyo nga, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Amen. Sabi sa John 4:24, this is my scripture for the morning. But the hour is coming and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Kanina po tayo po ay umawit
at tayo po ay nagsamba sa ating Panginoon. Marami po sa atin ang nagbukas ng kanilang mga puso, ng kanilang mga kaluluwa, ng kanilang spirito upang tayo ay makasamba sa ating Panginoon. Tama po ba? Amen. But when was the last time? Kailan po yung huling panahon na naisip po ninyo o naramdaman ninyo na kayo ay talagang pinagpala ng Panginoon as you commune with God alone? Alam niyo, madali pong pumuri in the presence of the congregation kasi nakakadala. Tama po ba? Ganda ng music namin, yes. No, everyone is praising and their hands, when raising their hands, lifting their voices to the Lord. Madali pong makisama doon. Pero outside the premise of this church, how do we worship the Lord? Amen. At tamang-tama po tayo ay nagsisiris ngayon ng ating relasyon sa ating Panginoon. And the Bible is telling us who God is. Sabi sa John 4:24, God is a spirit. And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos daw po ay isang spirito. Ay spirito. At tayo po ay dapat na sumamba sa ating Panginoon sa spirito at sa katotohanan. Sino po dito ang sumasamba sa ating Panginoon? Amen. Praise God. Marami pong mga tao ngayon sa kanilang pagsamba o sa kanilang pagkukommune sa ating Panginoon, ay dahil may napanood na magandang preaching, marahil napasamba kay Lord. O kaya man meron tayong napapakinggan na magandang kanta, na praise and worship, at napasamba naman tayo talaga sa ating Panginoon. Yung iba naman sa atin ay may nabasang napakagandang libro. At tayo na may na-bless, napasamba tayo kay Lord. O kaya man ang iba sa atin ay may nabasang mga billboards dyan sa EDSA. At tayo'y napapuri sa ating Panginoon. May napanood tayong magandang programa sa telebisyon, napasamba tayo sa ating Panginoon. Wala pong masama doon. But ang ating pagsamba sa ating Panginoon is really personal. Na kahit wala kang nakikita o wala kang napapakinggan, sa inyo pong sarili, on your own, ay makakapagpuri ka sa Diyos sa spirito at katotohanan. Amen po ba? Amen. Remember that our infilling is always a result of our personal relationship with God. Wala po yun sa ganda ng napakinggan natin o nadala tayo ng simbuyo ng ating damdamin, but ang ating pagpuspos ng Panginoon sa ating buhay ay resulta ng relasyon mo sa Diyos. Amen po ba? Kung ikaw ay may maayos, malinaw sa iyo ang relasyon mo sa ating Panginoon, ay magkakatanggap ka talaga, magkakaroon ka ng pagbabasbas ng banal na spirito sa iyong buhay. Amen. Hindi po nakasalalay yaan sa iyong mga nakita o nabasa lang. Personal. Sabi mo sa katabi mo, personal. Sa sarili mo. Amen. Maganda po na may tumutulong sa atin sa umpisa na magpuri, praise God, salamat po yun. But kung wala po yun, paano na? Dapat marunong din tayo na personal na makipag-commune, makipagrelasyon sa ating Panginoon. Wala po yan sa tagal. Ay siguro hindi ako communion with the Lord, o kaya man hindi ako intimate worship kasi bago pa lang ako kay Lord. Wala ho yan sa bago. Wala ho yan sa tagal. Kahit bago, kanina nung nagpakulang Panginoon dito, ang daming nakatag eh. Yung mga VIP natin, mga first timer. At kahit na ganun-ganun ang bibig nila, alam ko, sila hinihipo ng banal na spirito ng ating Panginoon. Para mga baby na nagsisimula, sa kanilang pakikipagniig sa ating Panginoon. Wow, that's a fantastic term, Lord. Pakikipag-isa sa ating Panginoon. Tayo kasi minsan, tayo mga Kristiyano, we got used to the presence of God. Sanay na tayo eh. And sometimes we don't really value that intimacy. Yung intimate relationship natin sa ating Panginoon. Parang mag-asawa yan eh. Sa una, honeymoon stage. Ay, Diyos mio, talagang ayaw maghiwalay. Ang lagket, sweat na sweat ang dating. Okay? Pero pag 20 years na, ganito lang tawag, psst, halika nga. Anong ka-sweetness? Wala na. Diba, Pero ganun din daw yung intimacy natin sa ating Panginoon. Please do not get accustomed to it. Huwag kayong masanay na lang na parang kinasanayan, nandiyan na ang Holy Spirit, mo siya dyan. Amen.
Let us work out every day that intimacy, that worship, for He is Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. And you know that? The Bible tells us na naghahanap ang Panginoon sa mga taong ganito, kasi laser beam tayo this year, 2015. Naghahanap siya sa buong 1030 family. Sino ba dito ang mga talagang nagsasamba sa akin sa spirito at katotohanan? Hindi lang magbubuka ng kanilang bibig na para bang parot. O kaya man maingay lang, pero it doesn't mean anything, no? Na ginagawa o sinasabi. It's like a clanging gong. An empty symbol na talagang maingay lang, no? Sino kaya dito sinasabi ng Panginoon? Because as we be a laser beam this year, humahanap ng Panginoon yung totoo. Di ba nabasa natin yun sa John 4, the Lord is seeking true worshiper, yung totoo. Pakikalapit mo nga yung katabi mo, sabi mo, sa totoo lang. Di ba? Sa totoo lang. God is making a distinction these days. Talagang hinihiwalay niya yung nagkikristyanuhan na nagsisimba-simbahanan lang, natural pupunta yon sa langit-langitan. No, kasi yung mga totoo talagang mga Christian, yung talagang sumasamba sa ating Panginoon, yung totoo, genuine, authentic, yung kanilang relasyon sa ating Panginoon. Yung wala talagang halong pagbabalat kayo o pakitang ginagawa, Sister Vicky, magtas tayo ng kamay na, dahil kailangan mapatulo natin ang luha. Nandito siya, dito natin patuluin. Tara, makita niya, dito yun. Amen? Yung totoo, naghahanap daw ang Panginoon na mga totoo na sasamba sa Kanya. Amen? Sino po dito ang gustong maging laser beam siya? Ganyan siya katinding Kristiyano sa taon. Then let's worship the Lord truthfully. Totoo sa ating mga puso. Hindi yung pag may nakakita lang. Kahit nandun ka sa kasulok-sulukan ng daigdig and no one's watching you, you always have the audience of one. It is the Lord, it is the Holy Spirit, the God who is with us. Nakikita niya, nandyan siya sa iyo No? Naninirahan siya sa puso mo. Minsan kinakalabit ka na mag-worship, ayaw ka pa. But today, hindi natin ipagdadamot ang ating totoong pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. This will be a check on our personal relationship with God. Impossible that you become intimate with God, that you do not know Him personally or anything deeper than siya ang Lord ko. No, you have to go deeper than that. Kailangan laliman mo ang relasyon mo sa Panginoon. Kailangan itanim mo ang iyong buhay sa Kanyang salita, sa Kanyang presensya, sa Kanyang espiritu. Laliman mo. Sabi mo sa katabi mo, laliman mo naman. Mag-worship daw tayo, tas ang kamay. Ayan na. Kung paano na lang tinaas yung kamay. Nag-worship, dala-dalang cellphone. Come, Holy Spirit. Oo, mamaya na. Fall afresh. Laliman natin. Amen. Kasi gusto natin, that God will really sharpen us in the inner man. Alam nyo, sa totoo lang, sa mga panahon na to, ang labanan po ay espiritual. Amen. Pagka tayo po ay nasa laman, madali po tayong magagapi ng mga sitwasyon. Okay? Maraming mga problemang ipapadala sa atin ng Panginoon. Suddenly, like a trap. No? Padadalan tayo ng mga discouragement here and there, padadalan ka ng problemang walang katapusan at mga paulit-ulit, pero if you are so weak in your spirit man, madali kang bibigay. Pero kung ikaw naman ay malakas, kahit na anong gawin sa'yo ng diablong Satanas na yan, if you know who you are in Christ, kung kilala mo kung sino ka kay Kristo Jesus, kung alam mo kung paano ka sinasamahan ng banal na Espiritu ng Panginoon, kung baga sa terminong ang bumangga, giba, ikaw yon. Hindi ka basta-basta mababangga. Sabihin mo sa katabi mo, pambihira ka talaga. Bihira ka. Amen. Then we must worship Him afresh.
Kailangan araw-araw sa ating mga buhay, no? Wag daw yung ating mga worship ganun ko siya worship eh. Sige, gayahin ko. You know, I believe with all my heart that God is the God of fresh manna. No, na tuwing tayo ay sasamba sa Panginoon, laging may bago. Kaya yung iba, they get tired of worshiping God kasi they are expecting the same. Ay, pag worship ako, alam ko naman kikilabutan ako. Ay, pag nag-worship naman ako, alam ko maiiyak ako. Ay, pag nag-worship naman ako, talaga naman matatouch ako. No. God is doing a new thing. Kada mag-worship tayo sa Panginoon, we're worshiping Him afresh. Bago. Tuwing tatas mo yung kamay mo sa Panginoon, tuwing pupurihin mo ang Panginoon, merong bagong gagawin sa'yo ang Panginoon. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Diyos. Kaya tinatamad tayo mag-worship. Kasi naman nag-worship na ako kahapon. Alam ko naman ang mangyayari, ganito ulit. Hindi, sinong may sabi sa'yo? Kaya we get so familiar. Ay, alam ko na susunod sa worship namin. Ayan, a prayer for the nation na. Ay, alam ko na susunod yan. Alam ko na. Ayan, papasok na yung pastor. A word of God na. Ay, alam ko susunod yan. Giving. Na-memorize yun na yung program. But more than the programming and all the program, at lahat ng mga dumadaloy dito sa pulpito, baguhin mo yung isip mo eh. Kasi may bago na gagawin sa'yo ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, bago. Kaya pag pumupunta kayo dito tuwing linggo, meron kang bagong inaasahan sa Panginoon. Kaya pag pumupunta ka, excited ka kasi may bago ka eh. Amen. Di ba pag meron kayong tatanggapin na bago, ganadong-ganado kayo. Dati second hand na yung ibibigay sa akin. Third hand na nga, fourth hand, fifth hand na yan eh. Wala nang kagana-gana, di ba? Pero pag alam mo, bago ang mga pagpapalang darating sa'yo, magdudumali ka na pumunta dito. Amen. Wow, bago! Amen. Sino dito ang gusto ng bagong pagpapala mula sa Panginoon? Taas ang kamay, taas ang kamay, taas ang kamay! Amen. Sabi ng iba, ako yan, Alam ka, excitement sa buhay. Sino gusto ng bago? Ako. May bago ka na pagpapala sa Panginoon. The Lord is not using stale blessing. Yung mga maanta na blessing. Parang mantika lang yan na ginamit, umanta na. Hindi. Hindi siya gumagamit ng mga pinaggamitan na. Hindi. Meron kang bago. Amen. As you understand how to worship the Lord in spirit and in truth. Amen. So the question of being satisfied, being filled, being indwelt by the Holy Spirit. Gusto kong sabihin ngayong umagang ito, is a state of mind. Kasi ikaw magdidetermine yan eh. Kung nasatispecho ka o hindi. Yung iba tumas lang ang kamay. Satispecho na. Pero ikaw naman, dumi pa ka na, gumulong-gulong ka na, sumuka-suka ka na dyan. Pagtayo mo, hindi ko naramdaman si Lord eh. State of mind. Ano bang hinahanap mo? Ano bang standard mo na binibigay mo sa paghipo ng banal na Espiritu sa iyo sa umagang ito? Ay, kailangan. Tayuan ako lahat ng balahibo, pati buhok ko nakaganyan pagtapos ng sabi. Gusto mo mukha kang bruha na lumabas dito? Diba? Hindi, kailangan talagang mamugto ang mga mata ko sa kaluluha. No? Para masabi ko na ako'y hinipo ng ating Panginoon. State of mind eh. May iniisip kang Lord, gusto ko ha, para malaman ko na hinipo mo ko, ganito ha. Ganito ang gawin mo sa akin. Kailangan mangyaring maging pulang buhok ko ngayon. Para malaman kong pinaghimalaan mo ko at hinipo mo ko ngayon. It's a state of mind. Amen. But alam niyo ba, more than we can ever think of or imagine, God can do more. Kung inaasahan mo na ganito ka parang hihipuin ng Panginoon, kung hindi ka ganyan hinipo ng Panginoon. Kung nakaupo ka lang dyan, and suddenly the Lord is giving you His word, may pinapaalala ng mga salita ng Diyos sa iyo, ang Panginoon, habang nakaupo ka. Porque naman yung katabi mo, nguy-nguy na nguy-nguy dyan, ngawa na ngawa, siguro mas bless you, touch na touch you.
Wala ho yan sa palakasan ng iyak, o wala ho yan sa postura, wala ho yan sa hitsura. More than the state of mind na akin din sinasabi. Yung concept ng infilling, ng indwelling ng banal na spirito, ng paghipo niya, state of mind, yes, and also a state of heart. Amen. Ano bang puso mo sa Panginoon? Kasi kahit na paghimalaan ka ng Panginoon, kung malayo ang puso mo sa Kanya, wala. Hindi ako hinipo ng Lord. Amen? May expectation ka, yes. Pero meron ding laman yung puso mo. And what is that? Diba? Kahit na kahit makakita kang bumiyak tong dom, wag naman. No, wag naman. Kasi may repair. Hasta wanawik. Pero kung ang kondisyon ng puso mo, malayo sa Diyos, kahit biyakin niya yan. Ay, wala. Hindi, wala si Lord dito, wala. It's a state of heart. A state of mind, a state of heart. Amen. Anong nasa sa puso mo? Again, I say that intimacy is a result of your personal relationship with God. Amen. Sayang ang ating battle cry of being intense, of being so focused, so concentrated, cutting. Laser kasi. Kung yung personal relationship naman natin sa ating Panginoon ay hindi natin pag-iigtingin, hindi mo palalalimin ang pagkakilala mo sa banal na Espiritu ng Diyos, who is the God who is with us today. Ang Panginoong Hesukristo po ay umakyat na sa kanang luklukan ng ating Ama sa langit na nananalangin na ikayong mga taga 10:30 ngayon, makinig daw kayo ng Word of God. Walang aantok-antok sana. Yang naman ako sa inyo, ako ang puyat eh. Yang ako ha. Baka gusto nyo, tulugan ko kayo dito. Ako ho ang puyat. Hindi ba? Bless you. A state of mind and a state of heart. No, yung relasyon natin sa ating Panginoon. Para tayo ay tumalas as a laser beam. Ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, no? Ang ating pakikipagniig sa ating Panginoon, that intimacy, tulad ba yan ng isang pagkain? Ha? Yung iba, konti kumain, satisfecho na. Yung iba, pati buffet table, nilunok na. Kulang pa. Ay, nako Lord. Yung iba, uminom gabaso. Ayos na, na-quench na yung kanilang thirst. Yung iba, gadram na. Hindi pa rin napupukaw ang kauhawan sa Panginoon. But what is important is kahit na anong level ng uhaw at gutom mo sa Panginoon, God, the Holy Spirit, can satisfy you today. Amen. Kaya kang punuin ng Panginoon ngayon. Amen. Amen. Praise God. If you just allow Him, kung pahihintulutan mo, kung tanggalin mo yung state of mind mo yan, dapat kasi ganitong gawin mo, Lord, ha? Paano kung iba? Check mo rin yung state ng heart mo. Baka ang layo mo na kay Lord, nasa Mars ka na. Nandito ka nga sa service, iba naman ang iniisip mo. Lagusan ang tingin mo sa akin. Diba? Malayo yung puso. Sabi nga sa Bible, their hearts are far away. Malayo ang puso sa Panginoon. Sumasamba pero malayo ang puso sa Diyos. Wala naman dito niya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi naman ikaw yun. Hindi naman ikaw. Amen. So sa ating pagtingin, sa ating intimacy, depende sa lasa mo, kumbaga sa pagkain. Ay gaano ka ba kagutom ngayon? Di kumain ka hanggang sawa mo ng mga salita ng Diyos, ang ibig ko sabihin. Ha? Gaano ka ba kauhaw ngayon? Di uminom ka until you are filled and you're into your full. Diba? Gawin mo yun. Ngayon, kung ikaw naman ay lagi ka ng puno at puspos, di very good. Magpatuloy kang magpapuno at magpapuspos sa ating Panginoon. Ay, hindi para sa akin yan, Pastora Weng. Alam mo naman ako, matured. Matured. O kahit na matured ka na, dahil 90 years old ka na,
uminom ka pa rin at magpakauhaw, magpakagutom sa ating Panginoon. There is never a competition on who would do better or not. Kung sinong mas marami, kung sino mas konti, wala. Bahala ka sa buhay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, bahala ka sa buhay mo, ha? Bahala ka. Kung aalis ka sa bulwagan na ito na wala kang napala, ikaw bahala ka, bahala. Sabi mo sa katabi mo, bahala ka. Sa'yo yan. Sinayang mo yung ganda ng bihis mo. Diba, no? Ngayon, kung aalis ka sa bulwagan na ito, na busog ka, punong-puno ka, puspos ka, sinasabi ko sa'yo, nasa iyo rin yan. Sabi mo sa katabi mo, bahala ka, ha? Bahala ka. Pinanining kita, bahala ka. Nasa iyo eh. Amen? Kahit na sinong tumayo dito, nasa iyo eh. Kung gaano mo i-cultivate yung intimacy mo sa ating Panginoon. Kung nandito ka sa service na ito, and you're really getting everything that you can take from God, then be it done to you. Hakutin mo lahat ng pwede mong hakutin kay Lord. Lahat ng lakas, lahat ng encouragement, lahat ng mga pagpapal, hakutin mo. Unli si Lord sa blessing. Unlimited. Naka-unli si Lord. Ewan ko nga ba sa atin, naka-unli na kay Lord. Talagang kurot-kurot lang ng blessing yung gusto nating dalhin sa bahay. Ewan ko sa'yo, sabi mo ulit sa katabi mo, bahala ka talaga, ha? Ako, kanina pa kita warningan, bahala ka. Pag ikaw umalis ng bulwagan na yan, at nako, talaga namang wala kang napala, bahala ka talaga. Amen? Nasa iyo. Praise God. Worship and our infilling is a state of mind and a state of heart. It is our expression of love for God. Pag sumasamba ka sa Panginoon, you are expressing that you love God. Hindi dahil sa, kasi magwo-worship kami, di tasang kamay. Hindi, mahal mo ang Diyos. Sino nagmamahal sa Panginoon? Tasang kamay. Totoo ba, mahal niyo ang Panginoon? Di sumamba tayo sa Lord. Hindi mo tinitipid ang iyong pagsamba dahil mahal mo ang Diyos. Amen. Nako, Pastora Weng, basta ako hanggang palakpak lang, ha? Pero pag ako pinasayaw nyo, I'm sorry, hindi ako makakasayaw. Hanggang palakpak lang ako. May ganun ba? Kung sabihin kaya ni Lord sa inyo, hanggang 10 piso lang ang blessing mo. Gusto mo? Tingnan nyo tayo kayo. Ayaw naman natin yun, hindi ba? Pero bakit si Lord? Kaya nating tipirin. Ba't tayo ayaw natin magpatipid kay Lord? Sino dito ang unlimited ang gusto na blessing sa Panginoon? Taas ang kamay! Tingnan nyo! Pero pag pinag-worship, Come, Holy Spirit. Talagang yung pagkakahikab, yung batok halos umabot sa likod. Talagang wag mong hayaang pangalanan kita. Mas puyat ako sa iyo, ha? Kaya ko yan. It covers our walk and talk. Ang ating intimacy, kino-cover niyan yung sinasabi mo at yung ginagawa mo. Hindi yan salita. It's not just a fancy word that you learn na sabi mo, naisip mo, I like that. I kinda like that. Makikita yan sa sinasabi mo. The way you live your life. If you are intimate with the Holy Spirit on a daily basis. Amen. Sabi mo sa katabi mo, halata yan. Mahahalata. Hindi, Pastora Weng. Ako talaga filled ako ni Lord. Pag nandito, pag nakita ka doon sa labas, kamusta kaya? Amen. It covers your walk and talk. It covers your giving. Pag nagbibigay ka sa Panginoon, is also what? An indication of your intimacy. Giving time na nasa ba yung pinakalukot kong 20 dito? Saan ko ba nailagay yun? Suksok yung bulsa, hanggang sakong yung bulsa, Saan ko ba nailagay yung 20? How do you love God? In terms of your giving. Saan ba yung sinukli sa aking mabantot dyan sa palengke? Lukot na lukot yung mamasa-masa. yung nagmo-mold-mold na. Saan na ba yun? Yun nga ang maibigay.
O, ba't naman seryoso na kayo? Yan naman ang sinasabi ko sa inyo eh. Hindi ganon. When you give, giving is an expression of love. Tama ba? You cannot love without giving. Hindi mo pwedeng sabihin, nagmamahal ka. Tapos ang damot mo naman. Ang damot oh. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw yung... Ang bihira. It covers our serving. Yung paglilingkod natin sa Panginoon. You know, to stay sa ating service na ganito, speaks of your intimacy, your love relationship with God. Yung iba sa atin, ilang oras lang yung service, oh. Madaling mo naman dyan. Ang daldal naman ni Pastora. Diyos ko, hindi pa namin alam kung anong topic niyan. Si Lord nga, 6 na oras bumayubay sa krus dahil sa'yo eh. Hindi man nagreklamo. 6 na oras. Nakabayubay sa krus yun. Hindi nagreklamo. Amen po ba? It covers everything. So you cannot say that when you speak of intimacy, it's just you're worshiping the Lord through songs. Balikan natin yung basic ng ating personal relationship, intimacy with God. God is a spirit. Sambahin natin siya sa spirito at katotohanan. And let it cover everything in us. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Sa Message Bible, sinabi din Deuteronomy 6:5, love God, your God, with your whole heart. Love Him with all that's in you. Love Him with all you've got. Lahat ng meron ka. Mahalin mo ang Panginoon. Meron ka bang lakas? Mahalin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong lakas. May pera ka ba? O, yan o, pag pera talaga ba? Di, mahalin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong salapi, paggamit mo yan kay Lord. Amen po ba? Ikaw ba'y may talento? Ipagamit mo sa Panginoon. Love Him with all you've got. Lahat ng meron ka, may buhay ka pa ba ngayon? Mahalin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay na ibinigay niya sa inyo. Amen. Minsan kapag nag-worship tayo o nagpe-pray, parang hanggang kisame lang. Limitado. Bilang na bilang, basta magbibigay tayo. Kaya hanggang dito lang, Lord. Kailangan yung pastorang madaldal na yan. 1:00 tapos na yan, ha? Dahil may appointment na ako. E paano kung 1:00, nagbagsak ng maraming pagpapalang, Lord, umuwi ka na 12:30. Bahala ka talaga. Sabi mo sa katabi mo, bahala ka, ha? Bahala ka. Hindi ko naman sinasabing 1:00 ko tatapos. Huwag kayo nervyusin. Kayo talaga. Kaya when we worship and we pray, we do it without reservation. Wala ka ding dahilan. Ako nga, pwede kong gamitin tong dahilan. Sabi kasi ni Pastora Vicky sa akin kahapon ay nung isang araw, Weng, magpahinga ka. Magpahinga ka. Kung talagang, nang susuti lang, pwede ho ba 1 month? Aba, hindi. Nakita niyo naman, nag-preach ako, ha? Praise God. Bakit? Why do I do this? Kasi mahal ko ang Panginoon at alam ko kung nasan ako nakatayo sa Diyos. Amen po ba? Amen. So pag tayo ay pupuri sa ating Panginoon, without excuse, without alibis, without reservation, pumuri ka kasi sa Diyos. Kasi nakakahiya naman yung katabi ko, tinititigan ako, di mo siyang tumitig sa'yo, bahala siya. Magtas ka ng kamay, kumanta ka. Bakit ka naman mapipigilan ng katabi mo? Bali ang katabi mo, pag siya nakatingin lang, titingin-tingin lang siya. Wala yung mapapala pagtas ng service. Kaya mamaya pag nagpuri tayo, at sumasamba tayo sa ating kahit lumabas na kayo dito, huwag kayo masyadong masabi mo sa katabi, pasensya ka na, hindi ako magiging mindful sa'yo. Pasensya. Pag nagpupuri ako kay Lord, hindi kita mapapansin. Yung iba naman kasi nagpupuri yung katabi, kinakalabit. Hoy, ayun si nakita mo. Ay, nako. Nananahimik yung katabi. Kaya kwentuhan, alam mo, malapit na yung fight ni Manny Pacquiao, Brother Danny, alam mo. Brother Danny,
Alam mo ang laki nung ang laki nung billboard sa Araneta. Brother Danny, di ba? Brother Danny, Hay, nako. We mind our own business. Yung intimacy natin, sa'yo yan eh. Hindi ididikta ng katabi mo, hindi ididikta ng weather, hindi ididikta ng sitwasyon. Amen. We be focused with God. Amen. So kung gusto natin maka-breakthrough with worship, and meron ding mga benepisyo yan, there are 3 things that I need to share with you very quickly. Number 1, kung gusto natin maka-breakthrough sa ating intimacy, sa ating worship, may benefit din yan. Number 1 is first we renew our mind. Baguhin mo yung isip mo. Dami mong expectation eh. Dami mong hinahanap. Simple lang ang Panginoon. Masyado ka maraming requirement para hipuin ka kay Lord. Hiyang-hiya naman si Lord sa'yo. Lord, kailangan pag hinipo mo ko, ganito ang setting, ganito ang mood. Abay, ang daing requirement. Kahit naglalakad ka dyan, kaya kang hipuin ng Panginoon eh. Tama po ba? If you're ready, nakaabang ka lagi. Pag matalas ang iyong intimacy sa Panginoon. Kahit nagugas ka ng plato, kahit nasa opisina ka, you can always be intimate with God. Hindi, kailangan sarahan ng mga pinto. Kailangan meron akong mga background na, ganon. Hindi. We have to renew your mind. Fix it before the Lord. Romans chapter 12, verse 1 to 2. Sabi dun sa NIV, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sa Message translation, ang ganda nito. Sabi niya, so here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Ang ganda ng translation, hindi ba? No? Amen. Pag tayo daw ay nakafocus sa ating Panginoon, nakafix sa ating Panginoon, wow, God will renew everything in us. Wag daw tayong maging konforme doon sa ginagalawan natin. Huwag mong kakalimutan na merong Diyos na kasama ka. Kahit gaano ka fast-paced ang iyong buhay, merong banal na spirito na kasama ka. Huwag mo sanang kalimutan. Amen. Amen. You'll be changed from the inside and out. Pag daw nangyari yon, readily recognize, may pinagagawa ang Panginoon, may sinasabi siya sa iyo, do it right away. Readily recognize what He wants from you and quickly respond with. Kaya kanina, we call for an early ministering. Marami sa inyo nag-respond quickly. Amen. Nag-benefit kayo doon. Hindi nagpadili-dali kayo. Tapos mamaya, pagkatapos ng service, lalapit siya sa akin, Pastor Weng, pag-pray mo naman ako. Kanina pa nag-ministering, hindi lumapit. Tapos mamaya, kung kailan yung preacher, umalis na sa kahahabol-habol, Pastora, pag-pray. Oy, mamaya, ha? Mga habol-habol. Number 2, seek Him. And as you do, sabi sa Isaiah 58 verse 11, the Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bones. So you shall be like a watered garden in a spring of water whose water do not fail. Sa Message, ang ganda nito. I will show you where to go. I'll give you a full life in the emptiest of places. Bibigyan ka ng buhay ng Panginoon kahit na walang-wala, said na said ang buhay mo. Amen! Firm
muscles, strong bones. You'll be like a well-watered garden, a gurgling spring that never runs dry. Hindi ka mauubusan. Intimacy with God is also a secret para dumaloy ang pagpapala ng Panginoon sa atin. At the same time, tumalas tayo as a laser beam ng ating Panginoon this year. Amen. Sino dito ang ayaw na nauubusan? Taas ang kamay. Ayaw nyo nauubusan. Gusto nyo tuloy-tuloy. Amen. Ito ang sekreto. Your intimacy with God. Sabi ng Panginoon, He will direct you. Siyang maglalagay sa iyo, magtutukoy kung saan ka pupunta. Dahil matalas ang iyong pakinig sa ating Panginoon. Hindi ka basta papasok, hindi ka basta gagalaw nang hindi ka dinirect ng Panginoon. Kaya sasagipin ka ng Diyos. At anong pangako niya? Meron kang full life kahit na sa pinaka-empting sitwasyon ng buhay mo. Hindi ka kailanman matutuyuan. Wow! The third thing and the last, come to Him. Lumapit ka sa Panginoon. Palagi, hindi lang tuwing linggo. This is the secret of intimacy. Palagi ka nakasuksok sa ating Panginoon. Di ba yung mga bata, palagi nakasuksok sa nanay nila? Ayaw himawalay. Ganon din ang Panginoon. Palagi ka sa Panginoon. Huwag kang hihiwalay. Matthew 11:28-30, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sa Message translation, napakaganda rin po niyan. Amen. At kapag naka-breakthrough tayo sa ating spirituality, yung mga concerns natin, alam niyo marami tayong concerns, kaya sometimes we do not have any place for intimacy sa buhay natin. Kasi kailangan on the go ka, on the go. Wala na akong time mag-intimacy kay Lord. Which is wrong. Akala natin to be intimate with God is a waste of time. Akala natin to lift up our hands to God, to worship Him, even to pray, is a waste of time. No. Yan ang lakas mo. Yan ang daloy ng pagpapala sa buhay mo. Matthew chapter 6, verse 33. And also sa Psalms 145:16, basahin natin yung Psalms 145:16. Sabi doon, you open your hand and satisfy the desire of every living thing. Wow. Kung meron kang intimacy sa ating Panginoon, bukas ang palad ng Diyos sa'yo. Amen. Lagi niyang sasespetsuhin ang iyong mga pangangailangan. Bukas ang palad ng Diyos sa'yo. Pag may pangangailangan ka, bukas ang palad ng Diyos. You can just imagine how difficult life would be if closed fist ang Lord ng Panginoon sa'yo. Para kang kumakatok. Naalala ko yung preaching ni Bishop Jonathan, yung iron, no? The heaven as brass as iron, no? Ang ganun yung heaven daw nagsashot. Sumasara ang kalangitan sa mga taong walang relasyon at tamang relasyon sa Diyos. Sino dito ang gustong bukas ang palad ng Panginoon sa Kanya? Taas ang kamay. Then work out your intimacy with God. Work it out. Work it out. Araw-araw. Wag po sana tuwing linggo lang. Tandaan po natin that worship is personal. It is unique to each and every one of us. The way I worship my God may be different from the way you worship your God. Pareho po tayo ng ating Panginoon. Pero maaaring iba ang dispensation sa akin ng Diyos. Ibang paraan ako hipuin ng Panginoon. Ibang paraan ako kausapin ng Diyos. Amen? Pero iisang Diyos, ang banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng Kanyang pag-ibig at ng Kanyang mga pagpapala. Amen po ba? It is unique, it is direct. Hindi na ho tayo dadaan kung kani-kanino pa. No? As we come in intimacy with God, wala na hong mediator yan. Wala na ho yung agent. If you want to be intimate with God, direkta ka na kay Lord. Tumawag ka sa Panginoon, banal na Espiritu. Hipuin niyo po ako ngayon, gigabayan niyo po ako. Hindi na sa kung kani-kanino mo pa idadaan, haharap ka pa sa pader. Kala mo yung pader na yan ang magdadala sa iyo, sa Diyos. Hahanap ka ng mga libro, larawan at kung ano-ano mga medium bago ka pa maging intimate kay God. No more. Direct. Intimacy is direct. Pwede ba kunwari sa relationship ng mag-asawa? Di ka ba makadiretso sa asawa mo for intimacy?
Tatawag ka pa sa biyanan mo. O kaya man sa kaibigan niya. Wala nang mediator dyan. Direct. Our intimacy is personal, unique, and direct. Amen. So ngayong umagang pong ito, I pray that God will increase, help us. Tulungan tayo ng Panginoon na ma-let go natin lahat ng ating mga reservation at lahat ng ating mga alibis pa kay Lord. If we want to be filled, if we want to be blessed by God, without reservation, without excuses, tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Let's all rise up. And let's just worship God. Let's just lift up our hands to the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Siguro naman marunong kayong mga usap. Kausapin niyo po ang ating Panginoon sa inyong sarili. I said, it's direct. It's personal. Habang kayo po ay nandyan sa inyong mga kanya-kanyang pwesto, just speak to God. The Holy Spirit is in you. You say to Him whatever you want to say. Regardless kung sino yung katabi nyo. Huwag niyong hayaang kalakalabitin kayo. Pag kinalabit kayo, suntukin nyo na. No kidding aside. Let's mind our own intimate moment with the Lord. Oh, Holy Spirit, thank you, Jesus, that you are the God who will speak to us directly, uniquely, personally, Lord. Salamat po, Panginoon, as we commune with you today, O God. Wala kang sasayanging minuto, segundo, Panginoon, as we come to you and decide. Magdesisyon tayo ngayon. Sabi ko nga sa inyo, bahala kayo, ha? Pagkapraso lang, ang natanggap nyo kay Lord, it's up to you. But if you want to be filled, kung gusto nyo mag-umapaw kayo ngayon, ang presensya ng Panginoon, paglabas nyo, grabe, apaw na apaw ka, it's up to you. It's up to you. It's gonna be your decision. Hindi po yan ididikta ng inyong mga pastor. Kung gusto mo na mag-uumapaw ka, Lord, renew my personal relationship with you. Baka yung iba sa atin, we got used to our, being a Christian. Nakasanayan na lang natin Kristiyano tayo. But never really working out a deeper relationship and intimacy with God. Lift up your hands to God and start speaking, talking to God, communing with the Lord. Kausapin po natin ang ating Panginoon. Oh, we bless you, Jesus. Speak to us, oh God. Speak to us, your people. Lead us, Lord. Guide us. Ho rama shadara makaya rabashikada ramayande. Sodara makaya rabashidara bara. Hindi madamot ang banal na Espiritu ng Diyos. He wants you to take everything you want to take from Him. Walang takal. Hindi ka tatakalan ng Lord. Huwag ka mag-alala. Unlimited. You don't need to worry. Baka maubusan yung iba, no? Take everything that you want from God. And if you're that thirsty, and if you're that hungry, ho yara mashikada ramayanda ramasikada rabayande. Halalayanda romosokodoro yanda ramashi halalayanda ramasikada rabayande. Let's speak in the Spirit. Hola mayando romoshikada rabayande. Kiara makanda romosi, come on. Lakas nyo yan. Without reservation. Sikadara bayara masokoyo roboyara mashadara makandoro mosokodoro bariande. Hiyalalayando romoshodara bara. Gano'n ka ba kauhaw kay Lord? Oyara makandoro moshikadara yando romoshodara bakayara basikederiande. Huyara makandoro moshodara bakayara basikederiande. I pray na walang onlookers today, yung nakatingin lang. I pray that you will desire to be filled with the Holy Spirit of God. I pray walang maglalabas ng bulwagan na yan, that you are empty. Walang nangyari sa'yo.
Because the Holy Spirit is the God who supplies all things, even in the emptiest of places. Kayong mga nauuhaw, kayong mga nagugutom, how do you want to be filled? Sa papanong paraan nyo ba gusto na kayo ay punuan ng Panginoon? Shola mayanda ramasikederiande. Aha, yaramasekederiando ramashoda rabayande. Oh, rabasoda ramashikederianda ramashida rabarabarabara. Soko yoroboshiba darayando ramashikederianda bashabarabara. Hara makaya rabashibiribiribiriando ramoshola bakaya rabashaya ya 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 ya. Hiara masoko doromo yanda ramashibiriande. Hora masakada rabayanda ramashibiriande. Make a decision today. The Lord wants to fill you without measure, without limit. And even in the emptiest of your places, kahit saan ka nagmumulang pinaka-empty ka, He can fill you up. He can touch you. You have to decide today. How hungry are you to be filled with God? Sa mga nauuhaw at nagugutom, come to God. Let your mind be renewed. Come to Him. Lumapit po tayo sa ating Panginoon.